Uy, Besh, pupunta ako sa PhilHealth para kumuha ng member data record ko. Hala, Besh, kayang-kaya mong magawa yan sa PhilHealth member portal. Pwedeng makita ang membership at contribution record. Pwede mo ring ma-print ang iyong MDR. Makakapili at makakapag-register ka din sa consulta provider of your choice. Sa PhilHealth member portal, maaari ding makapagbayad ng contribution. Wow! Ang galing naman ng PhilHealth member portal! Napakadali lang gumawa ng account at gamit ang iyong smartphone na may internet connection at PhilHealth ID number mo. Tapos mo agad yan. Mag-register ka na. Go na! Hapon po sa inyo mga ka-life. Yes, we're back dito po sa ating programa tuwing hapon, no? Tuwing Thursday, 2 to 3 p.m. Ito po ang Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. At wini-welcome ko po kayo dito sa ating programa dahil marami na naman po tayong pag-uusapan patungkol po sa iba't ibang benepisyo na hatid po sa inyo ng PhilHealth. Kami po ang inyong makakasama sa hapong ito ay Miss Riza and with my co-host, Miss Janelle. Magandang hapon po sa iyo, Miss Janelle. Ayan, magandang hapon, Miss Risa. At magandang hapon din po sa mga ka-live po natin dyan. At welcome po sa isang edisyon ng Alagang PhilHealth na mapapakinggan dito lamang po sa DZAT Live Radio. Sa ngalan po ni Miss Rexlyn Verbo, ako po si Janelle Villanueva, ang makakasama po ninyo pansamantala bilang co-host dito sa ating program ngayong hapon. Samahan niyo po kami upang alamin at unawain ang iba't ibang impormasyon na kailangan ninyong malaman ukol sa PhilHealth. Nandito po kami upang maging gabay sa tamang impormasyon tungkol sa benepisyo, serbisyo at pangangalagang hatid ng PhilHealth. Kung malalaman patungkol sa magiging topic natin ngayong hapong ito. Yes. And gusto lang namin ipabatid sa inyo mga ka-life, no, na ang atin pong guest ay nakapag-guest na rin po ng mga nakaraang episode at may gusto po siyang i-update po sa atin patungkol sa magiging topic natin ngayong hapon. So, Ma'am Janelle, ano nga po ba ang ating topic this afternoon? Ayan, itinalahan na po ng Universal Healthcare Act na ang bawat Pilipino ay dapat magparehistro sa isang pampubliko o pribadong primary care provider na kanyang pinili bilang pagkilala sa kahalagahan ng karapatan ng pasyente na pumili at magpasya para sa sarili. Inilabas ng PhilHealth ang PhilHealth Circular 2025-0017, Selection and Empanelment for PhilHealth's Primary Care Benefit Package upang magsilbing gabay sa mga miyembro at mga primary care PC clinic sa proseso ng pagpili ng PC clinic at sa pagsasagawa ng First Patient Encounter o FPE. Sa pamamagitan ng PhilHealth Circular na ito, tiniyak po na maipapatupad ang mga karapatan ng bawat Pilipino na pumili ng PC clinic na kanilang nais at pinagkakatiwalaan. Nilalayon po ng yakap na alagaan ang lahat ng Pilipino para maging malayo sa sakit. Sabi nga po ng PhilHealth, aalagaan ka namin para maging malayo ka sa sakit. Ayan, malalaman po natin ang iba't ibang detalye kasama si Miss Cara Asinas ng membership section. Magandang hapon, Miss Cara. Hi, Miss Cara. Magandang hapon, Miss Janelle, Miss Risa, Yes sa lahat po ng nanonood ngayon sa live radio. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun. So, meron tayong magiging update po patungkol sa yakap program, no? Meron po bang mga changes or may mga additional, no? Ayan. So, mamaya malalaman po natin 'yan. But before that, ayan, nais ko po munang batiin ang ating mga ka-live na ngayon ay nanonood po sa atin through Facebook Live. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga viewers. And syempre, hindi natin makakalimutan ng ating mga listeners sa kanila na nakikinig sa kanilang mga transistor radio dyan po sa dulong kanan 1512 kHz. So meron na po tayong
bagong pangalan, ma'am, no, sa ating station, Life Radio DZAT. Ayan. So, same pa rin, pero nagkabaligtaran lang. Oo. So, yun po ngayon po ay napapakinggan nyo ang programang ito na Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. So, meron agad unang tanong, Miss Cara, no? Ano nga po ba ang PhilHealth Yakap? Yan. So, ang PhilHealth Yakap po natin is Yaman ng Kalusugan Program. So, ito po yung rebranded version ng ating PhilHealth Consulta. Kung naalala nyo po, no, yung ating dating programa na PhilHealth Consulta. So, ito pong PhilHealth Yakap ay programa po ito ng ating gobyerno na naglalayong alagaan ang mga Pilipino na malayo po tayo sa sakit. Ayun. So, sa pamamagitan po ng programang ito, babantayan po ng mga Yakap Clinics ang kalusugan ng bawat miyembro ng pamilya upang mapanatili ang mabuting kalusugan, maagang matuklusan ang kung anumang karamdaman o pagkakasakit at mabigyan po tayo ng nararapat na gamot upang maiwasan po natin yung pagpapa-ospital o paglalapo ng ating sakit. Ayan. So, meron agad pangalawang tanong para sa atin, no? Miss Janelle. Ayan, Miss Cara, ano nga po ba yung pinagkaiba nito sa PhilHealth Consulta na iyo pong unang nabanggit? Ayun. So ayan, ang ating PhilHealth Yakap ay ito po ay mas pinalawak at pinabuting konsulta para bang konsulta version 2.0 pero ang pangalan niya is Yaman ng Kalusugan Program or Yakap. Ayun. Layon po ng ating gobyerno na sa pamamagitan ng PhilHealth ay maibigay po sa bawat miyembro ang komprehensibo at kompletong pangangalagang pangkalusugan. Kasi di po ba ang check-up dapat komprehensibo para Yes mas po. makita po natin kung may karamdaman ng isang individual. Yan. And take note mga ka-life, no, ang konsulta ay mas pina-improve na, no, kaya naging yakap siya. Yakap. Ayan. So, marami na pong tayong benepisyo na makukuha dito sa programang ito. So, ma'am, sino-sino po ba ang maaaring makapag-avail? Ayan. So lahat po ng miyembro actually lahat po ng mga Pilipino ay Oh, maaaring yun. makapag-avail ng ating Yaman ng Kalusugan Program or Yakap. Ano po ang dapat nilang gawin? Dapat kung ikaw ay Pilipino, dapat po miyembro ka ni PhilHealth. Yun ang Ayun. unang-unang dapat gawin. Kung hindi ka man miyembro, at least ikaw po ay dependent ng isang primary member ni PhilHealth. So ayan, once na member ka na ni PhilHealth, meron ka ng PhilHealth Identification Number, makaka-avail ko na po ng Yakap natin. And then, dapat, kung ikaw man ay gusto mong gamitin ang ating Yakap na programa, maaari mo po itong gamitin kahit ikaw ay walang iniindang sakit. Ayun. Kahit mabuti man ang iyong, kung kahit feeling mo malusog ka, wala kang nararamdamang anumang sintomas, mas maganda rin na magamit mo rito. Oo. Bukod dun sa mga Pilipino na merong iniindang sakit or may nararamdaman pong mga sintomas. Both healthy and the sick, maaari pong makagamit ng ating Yaman ng Kalusugan Program. Yes, and it's good to make sure, no, na okay ang ating kalusugan sa pamamagitan ng ating pagpapa-check up. Ayan. And before, di ba, Miss Carol, na sinasabi ng ating mga members na nagagamit lang nila tuwing na-hospital sila. Pero ngayon, kahit wala silang sakit, pwede silang magpa-check up. Ayun. So, napakaganda ng programa. Ayun. So, Ayan, Miss Carol, paano naman po yung process ng selection ng primary care clinic? Ayan. So, paano po tayo makakapili ng isang primary care clinic o tinatawag nating primary care provider or Yakap clinic? So, ang una po dapat, magpa-member muna tayo kay PhilHealth, magparehistro kay PhilHealth upang mabigyan po tayo ng PhilHealth Identification Number. So, Ayan. kung tayo po ay isang eligible na Filipino, may-issuehan po tayo ng PhilHealth Identification Number or pwede tayong i-declare na legal dependent ng isang primary member. Yun po talaga ang una natin gagawin dahil mahalaga po itong PhilHealth Identification Number sa pag-avail po ng ating Yakap program. So, paano po kayo makakapagpa-member kay PhilHealth? Meron po tayong dalawang klase. Walk-in transaction, wherein pupunta po kayo sa ating pinakamalapit na local health insurance offices. So, mag-fill out po kayo ng PhilHealth Member Registration Form or PMRF. And then, magpapasa po kayo ng any proof of identity. Maari po yung birth certificate, marriage certificate kung kayo po ay kasal, at saka po any valid government-issued ID basta may birth date, and then birth certificate po ng mga inyong mga i-declare na legal dependent. So, yun yung proseso natin kapag walk-in. Yung isa pa pong option natin is for walk-in. Online platform. So, paano po yung online? Kasi katulad po ng ibang government agency, meron na po tayong
online application for PhilHealth Identification Number. Gamit po yung ating website na www.philhealth.gov.ph. Punta po kayo sa online services, sa member portal, i-click lamang po dun yung PhilHealth member registration. So make sure lamang po na nakapag-fill out na kayo ng PhilHealth member registration form na maaari din yung i-download sa website at i-print. And then naka-ready na po na scan nyo na yung PMRF, lahat ng personal documents nyo, at saka ID, kailangan na scan nyo na kasi i-upload nyo po yan sa system. And once na may upload nyo po itong mai-submit after at least 3 working days, i-email po sa inyo yung inyong permanent PhilHealth identification number na sa katunayan na kayo po ay miyembro na ni PhilHealth. So after that, once na maging miyembro na po kayo, maaari na po kayong pumili ng primary care clinic. So ibig sabihin, yung primary care clinic po yun po yung mag-aalaga po sa inyo. Doon po kayo maaaring magpa-check up. So ini-encourage po natin na gamitin po natin yung online platform po natin na eGov Super App. So ida-download nyo lamang po sa Play Store yung eGov Super App. I-click nyo po dun sa logo ng PhilHealth and then makikita nyo po dun yung primary care clinic or yakap clinic na maaari nyong irehistro ang inyong sarili. So aside from the eGov Super App, meron din po tayong PhilHealth member portal. Sa website natin, online services sa member portal. Pag may nakagawa na po kayo ng inyong account doon, pwede nyo pong irehistro ang inyong sarili sa isang yakap clinic. And then, meron din po na gamit ang ating local health insurance offices. Maaari po kayong bumisita sa ating mga local health insurance offices o kaya po yung ating mga P-cares na naka-assign sa mga ospital, maaari din po kayong magpa-assist doon. Aside from that, medyo mayroon pa tayong isang option na yung sa ating pagtawag sa ating PhilHealth Corporate Action Center. Although this is a long distance call, mag-charge siya ng long distance call, pero at least yung proseso is ma-assist ka talaga. Pero ito na yung last option natin kasi nga po, mag-charge to ng long distance call. Pero either way, yung mga nabanggit ko pong mga option, available naman po yan. So, iproproseso po yung inyong application. Once may register kayo, magka-pin ka na, nakapili ka na ng Yakap Clinic. So, ayan, ino-notify po yung ating mga members kung kailan po ang schedule nila ng check-up or yung schedule po nila ng first patient encounter. So, ganun po ang pagpili ng ating mga Yakap Clinic or primary care clinics. Miss Cara, applicable pa din ba yung pupunta mismo dun sa PC Clinic or sa Yakap Clinic? Ayan, so ayan, siya nga pala, maaari din po kayong dumiretso dun sa inyong Yakap Clinic mismo. So, pag-fill outin lamang po kayo dun ng form, PhilHealth Consulta Registration Form. And then, ipapasa niyo po yun mismo dun sa Yakap Clinic, tatanggapin po nila, i-register po nila kayo. Maaari din naman pong maging alternatibo itong paraan upang makapagparehistro kayo sa isang Yakap Clinic. Yun. Follow-up question, ma'am, tungkol dun sa long distance na call sa inyong tanggapan. Pwede po ba yun sa ating mga OFWs pag, halimbawa, meron po silang gustong i-update or meron po silang gustong i-avail, ganon. Pwede po silang tumawag doon sa ganon. Pwede naman, ma'am. Itong ating 24/7 na hotline sa Corporate Action Center. So, ito I think ay merong call center agent na tatanong. Meron lamang po itong mga certain na security questions. Pag nasagot mo yon, saka sila mag-proceed with your registration. Pero, ang prosesong ito ay gagamit pa rin siya ng email kasi hindi naman siya i-provide yung mga personal details. So, yung pagsasubmit ng mga documentary requirements, i-provide pa rin po through email. Through email. Ayan. So, malinaw po yan, mga ka-life. Marami po tayong pagpipilian, dyan sa mga kung gusto nating mag-avail or mag-update ng ating PhilHealth. So, ano po ang PhilHealth Check Utility at para saan po ito? So, ito pong ating PhilHealth Check Utility or PCU ay isang online tool na na-access po natin sa pamamagitan ng ating pong PhilHealth member portal. Ito po ay nagbibigay daan sa mga individual na beripagkahin ang kanilang PhilSys registration at iyakin na ang kanilang status bilang miyembro po ng PhilHealth. Ma-verify po ito dito. Gamit po ang personal na impormasyon at teknolohiyang facial recognition. So, yun ang magandang feature nito kasi meron tong webcam and then kukunan ka ng feature para
picture, and then para makuha yung facial recognition mo. Kasi di ba, kung matatandaan po natin, kinunan tayo ng biometrics with the PhilSys registration. So, nakakonect po ito doon. Kinukumpirma po nito ang pagkakakilanlan at nagsasagawa ng liveness check at automatikong itinatala ang mga beripikadong gumamit sa database ng PhilHealth upang masiguro ang ligtas at maayos na pag-access sa lahat ng benepisyo. So, ang PhilHealth Check Utility po ay makatutulong sa pagtukoy ng mga dobleng record kasi hindi po natin maiwasan kung minsan meron tayong mga members na doble ang record. It's because merong discrepancy or inconsistency sa kanilang pangalan, sa kanilang birth date, at saka po sa gender. Anyway, so ito, using this utility, mami-minimize na po natin yung ganitong mga scenario. At yung pong maling pagtag o kung ang isang beneficiaryo ay hindi pa naka-register sa PhilHealth. So, matcha-check din po dito. So, ang mga alertong ito ay magsisilbing gabay sa mga kawani ng PhilHealth upang mapadali ang pagpaparehistro o maitama ang record po ng bawat miyembro. Nang sa gayon po ay ma-access po ng ating mga beneficiaryo ang mga serbisyo ng maayos. Bukod po dito, yung pag-log po natin sa PhilHealth Check Utility ay sumusuporta din sa verifikasyon ng mga claim o pagmamanman sa pandaraya at pagsunod sa audit. So ibig sabihin kung ang isang member po ay na-check po siya gamit ang PhilHealth Check Utility, nakalag po siya dun sa system, mabe-verify po ni PhilHealth kung tama ba yung claim ng Yakap Clinic o kaya kung na-confine siya, kung na-hospital, mabe-verify po because of the features po ng ating mga systems. Automatiko pong itatala nito ang eksaktong petsa sa oras ng bawat interaksyong pinasimula ng beneficiaryo. Ang bawat entry na may stamp ay magsisilbing patunay ng pisikal na presensya ng beneficiaryo sa pagpili po ng primary care clinic, first patient encounter at mga konsultasyon. Ang mga log na ito ay magsisilbi ring batayan sa verifikasyon ng bayad sa capitation at kumpirmasyon ng serbisyo. So ayan, ma-verify, ma-check din po ni PhilHealth kung merong mga fraudulent acts na nangyayari sa pagitan ng mga healthcare institution natin, mga healthcare professionals, dun sa mga Yakap clinics. So meron niyang kaukulang verification at saka po matitiyak po natin na tama po yung pagbibigay natin ng bayad ng capitation para sa nagbigay na serbisyo ng ating pong mga Yakap Clinic. Ayun. So, Ayan. Miss Cara, ano naman po yung hakbang sa paggamit natin ng Yakap? So, Opo. paano po yung process nito, nung step-by-step nito? Ayan. So, ang mga hakbang po sa paggamit ng ating Yaman ng Kalusugan program bilang mga beneficiaries ay ito po ang meron po tayong 4 na proseso. Meron tayong registration, selection, first patient encounter, at empanelment. So, registration. So, paano ibig sabihin ng registration? Yung katulad po nung nabanggit ko kanina, kinakailangan po kayo muna ay magparehistro kay PhilHealth bilang miyembro. Kung hindi man po kayo miyembro, dapat po kayo ay maideklarang legal dependent. So, yun po ang unang mahalagang parte ng ating Yaman ng Kalusugan program. Ang pangalawang stage po natin yung selection. Ang ibig sabihin po nito, yung mga miyembro at tsaka po ang kanyang mga legal dependent ay maaari po silang pumili ng Yakap Clinic na titingin sa kanilang kalusugan, magbabantay sa kanilang kalusugan. So, mutual agreement nila ito kung saan niya gusto. Yung preference pa rin po ito ng mga miyembro. Walang pwedeng pumilit sa kanya o sa kanyang mga legal dependent kung saan nila gusto talaga magpa-check up. Yun po ang pipiliin dapat po nila. Ang pangatlo pong proseso ay yung ating first patient encounter or yung mismong check-up na. Ano po ba ang ibig sabihin ng FPE na yon? Ang FPE po, kinukunan muna ng vital signs yung ating mga beneficiaries. Kukunan ng vital signs, temperature, kinukuha yung presyon ng dugo, yung mga interview. Sa interview po, maaari pong kunin sa kanya yung kanyang health profile, health history. So, ina-assess po nila kung posibleng meron ka bang namamanang sakit or kung ano man yung mga sintomas mo sa kasalukuyan. So, yun po ang ibig sabihin ng ating first patient encounter. And then, yun naman pong empanelment. Ang empanelment po ay yung meron pong mutual agreement ang ating mga beneficiaries at yung mga Yakap Clinic or Yakap physicians natin na sila po ay merong commitment sa isa't isa na patuloy pong pangalagaan. Lalo na po si ating beneficiary, meron siyang pipirmahan na mutual care agreement na magpapatunay na sila
ay dedicated na magpa-check up at bantayan ang kanyang kalusugan. Gayon din, vice versa sa ating Yakap Clinic na sila ay committed na magbigay ng magandang serbisyo sa lahat po ng ating mga beneficiaries ng Yakap. Ayun. So, ito po pala ang bago sa ating Yakap. Yung proseso po ng empanelment. Okay. Ayan. So, meron pong follow-up question. Paano daw po isasagawa ng PhilHealth ang verifikasyon ng miyembro para sa registration at paggamit ng benepisyo? Ayan. So, meron din po tayong 4 na klase ng pag-verify para sa ating mga members. Meron tayong member identity verification. Ibig sabihin, kinukumpara po yung record po ni PhilHealth Membership Database dun sa PhilSys registration. Meron kasi tayong mahalagang 5 static data. Ano po yun? Beneficiary's full name, birth date, birthplace, gender, and civil status. So, dapat magkaswak siya. Tama-tama dun sa ating pong record sa database. Yun po ang ating member identity verification. And then, ang pangalawa po is member liveness confirmation. Ibig sabihin, yung beneficiaryo po ng ating Yakap is dapat ay buhay na buhay. Liveness check. Kasi nabanggit ko nga po sa inyo sa yung feature ng ating PhilHealth Check Utility, ika-capture yung meron siyang facial recognition, pipicturan siya. Kasi yung mata natin, iba yung itsura niya na kapag wala nang buhay, medyo dilated na yung ating pupils. So, pag buhay na buhay, ma-verify po yan. Ayun. And then, meron din po tayong service legitimacy validation. So, ibig sabihin, maaari pong mag-fill out ng ng ECAS or Electronic Consulta Availment Slip ang ating beneficiaries upang katunayan na sila po ay naka-avail po ng ating Yaman ng Kalusugan program. Lahat ng serbisyong ibinigay sa kanya, consultation, diagnostic test, so pipirmahan niya yan bilang pagpapatunay na talagang nabigyan siya ng tamang serbisyo. And then, yung pang-apat po, yung ating benefit delivery confirmation. So, i-confirm. So, may fill up din po ang ating mga miyembro na e-press, electronic prescription slips na nagpapatunay na siya ay nabigyan ng gamot na inireseta po ito sa kanya ng Yakap physician. So, from this, ma-verify natin kung talagang tama ba yung naibigay sa kanyang serbisyo, lalo na patunay na lahat ng diagnostic test na ibigay sa kanya, lalo pa at nabigyan po siya ng gamot based doon po sa findings ng ating mga Yakap physicians. Ayun. So, maraming paraan pala ng pag-verifika, no? Itong PhilHealth natin. Kasi may iba po na, lalo na po doon sa member liveness confirmation, no? Kasi merong case noon na parang ginamit yung kanyang mukha, no, sa pag-face recognition na patay na. Or pwede siguro yung picture lang print tapos so pwede pa yun, ma'am. mapatunayan na totoo. Pero tingin ko hindi talaga babasahin yan, no? Ayun, hindi talaga pwede. Kaya mga ka-life, ingat-ingat po tayo, no? Yan, sa inyo pong pagkumpirma sa ating PhilHealth. Ayan, so ma'am, magpapatuloy pa ba natin? Sige, ma'am. Ayan. Miss Cara, ano po ba yung tinatawag nating mutual care agreement at para saan po ito? Kasi kanina nabanggit mo na kung ano yung mutual, parang kakadugtong siya ng empanelment, di ba? Oo nga po. Sige. Ang nakasad po sa ating mutual care agreement o MCA ang responsibilidad ng ating miyembro at ng mga primary care clinic. So matapos pong isagawa yung first patient encounter or yung check-up, meron po silang fill outan na MCA na slip. Ito po ay pagpapatibay ng benepisyaryo at saka po ng Yakap Clinic. Sa pamamagitan po nito, kinikilala ng dalawang panig ang kanilang pananagutan sa ilalim ng primary care benefit ng PhilHealth. So, ang mga benepisyaryo po ay hinihiling na lumagda o pumirma sa bagong mutual care agreement taon-taon bilang tanda ng patuloy na pagiging bahagi ng empanelment. So, every visit, every first patient encounter, kinakailangan pong mag-fill out kasi ito po yung katunayan na committed both parties para dun po sa dun mismo sa ating pong programa na Yakap. Ayun. So, mga ka-life, no, ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan, no. Hihinga muna si Ma'am Cara. Oo, dahil hinihingal na siya, no, kaka-explain. Pero yun nga, mga ka-life, na-update na tayo sa mga panibago, no, mga additional po na gagawin ng PhilHealth para po sa Yakap program. Pero bago ang lahat ay babatiin ko po muna si Ma'am Glenda Kadage na ngayon po ay nanonood sa atin. Sabi niya, good
p.m. po. Ayan. At si Mirna Loy. Magandang hapon din po kay Perla Makapagal. Ayan. So, nagsabi siya, how are you po? Thank you for sending an important info. Ayan. So, you're welcome po, Ma'am Perla Makapagal. And to Erlinda Dario, magandang hapon din po sa inyo. Thank you so much po sa inyong panonood dito sa ating live program. At kung kayo po, no, ay may mga katanungan pa, no, kung meron pa po kayong mga gustong malaman patungkol po sa benepisyo ng Yakap program, ay mag-chat lang po kayo sa ating Facebook Live, no? Mag-send kayo sa ating Facebook Live sa comment section or di kaya no sa ating hotline number sa lahat ng mga listeners po natin. Kung may gusto po kayong malaman agad-agad na masagot po natin, ay tumawag po kayo sa ating hotline number 0920-593-0336. Okay, so wag po kayong aalis mga ka-life dahil marami pa po tayong mga katanungan at mga kasagutan dito po sa programang Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Ang latest? Ang benepisyo ng PhilHealth para sa hemodialysis ay pinalawig na mula 90 hanggang 156 sessions. Sagot na ng PhilHealth ang kinakailangang dialysis ng mga pasyente para sa buong taon. Pero bago magdesisyong mag-hemodialysis, alam nyo bang rekomendadong magpa-kidney transplant o magpa-peritoneal dialysis ang pasyente? Ang mga ito ay sagot din ng PhilHealth. Alamin mo ang iyong benepisyo. Mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Huwag magpaloko, libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling nabiktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. You are listening to DZAT Live Radio. Tatak Totoo. Uy, Besh, pupunta ako sa PhilHealth para kumuha ng member data record ko. Hala, Besh! Kayang-kaya mong magawa yan sa PhilHealth member portal. Pwedeng makita ang membership at contribution record. Pwede mo ring ma-print ang iyong MDR. Makakapili at makakapag-register ka din sa consulta provider of your choice. Sa PhilHealth member portal, maaari ding makapagbayad ng contribution. Wow! Ang galing naman ng PhilHealth member portal! Napakadali lang gumawa ng account gamit ang iyong smartphone na may internet connection at PhilHealth ID number mo. Tapos mo agad yan. Mag-register ka na. Go na! May yakap na nag-aalaga, yakap na tulong ay hatid. Tulong para tayo'y malayo sa sakit. Payakap sa yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nang tayo'y malayo sa sakit. You are listening to DZAT Live Radio. Tatak Totoo. Ang kalusugan ay yaman, kaya naman dapat alagaan. Narito na ang programang Hatid ay Dagdag Kaalaman tungkol sa mga benepisyo at tulong na hatid sa atin ng PhilHealth dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. And we're back dito po
sa ating programang Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Kami pa rin po ang patuloy niyong nakakasama, Miss Riza, Miss Janelle, and Miss Cara. Yes, so ngayon ay pagpapatuloy natin ang mga usapan patungkol po sa ating topic, no, na Yakap Program Update, no. Pero bago ang lahat, batiin ko muna si Ma'am Beth Permis. Ayan, nanonood po sa atin. Ma'am Beth, if you're, kung meron po kayong mga katanungan, no, pwede po kayo mag-send dito sa ating Facebook Live. Ayan, ganun din po kay Isid Reca Blanca, no? Sabi niya, thank you daw sa pag-send ng mga information. Yes po, lahat po ay nandito na. Ayan, si Baby McLean. Hello po, thank you po for watching. Kay Leslie De Castro. Ayan, so sabi niya, thank you for helping po sa info. Ayan. So, marami po tayong kasi mga member na ng PhilHealth. Kaya, marami rin po talagang interesado. And also, doon sa mga hindi pa po member, no? Pero, gustong magpa-member na. Ano? Ayan. Gusto nilang malaman kung ano-ano bang iba't ibang proseso na dapat nilang gawin para ma-avail itong membership. Okay. So, pagpapatuloy po natin ang mga katanungan. So, ma'am, ano po ang tinatawag ba na empanelment? Empanelment. So, ito po yung formal na ugnayang pangkalusugan na itatag sa pagitan po ng benepisyaryo at ng kanilang primary care clinic. So, matapos po ang pagsasagawa ng first patient encounter o yung pong check-up, nagtataguyod po ng kapwa pananagutan at pagpapatuloy na ugnayang klinikal ang atin pong benepisyaryo at saka po yung ating Yakap Clinic. So, yun nga po, nag-fill out po sila ng mutual care agreement sa katunayan ng kanilang commitment na alagaan po ang bawat isa't isa. Ayun. So, bagong ano po yan, no? Bagong additional. Basta additional na sa mga proseso ng Yakap. Okay, si Miss Janelle, mukhang meron pang katanungan. Ano? Ayan, Miss Cara, ano naman po yung strategies ng PhilHealth para sa primary care clinic selection? So, paano nyo po ba ito isinasagawa, Miss Cara? Ayan. So, bilang mga miyembro po ni PhilHealth or beneficiaries po ni PhilHealth, so ano po ba ang ginagawa natin? Ang karaniwan po kasing ginagawa natin bilang isang individual, pupunta po tayo sa ating mga local health insurance offices. Ano, yung una, yun yung karaniwan nating ginagawa bilang isang individual. Kung ikaw, ma'am, Risa, pupunta ka sa ating opisina sa local health insurance offices para pumili ng Yakap Clinic. So, mag-fill out ka lamang po ng PhilHealth Consulta Registration Form at magbibigay ng kopya ng inyong valid ID. So, ayan, doon ka na mismo pipili. Meron din naman po tayong mga online platform, yung gagamitin po natin yung eGov Super App, wherein tayo mismo magkiklik at pipili gamit yung eGov Super App, yung ating member portal, basta nakaregister po yung inyong 12-digit PIN ni PhilHealth, mari din yung pong piliin yung inyong Yakap Clinic from there, sa ating sa ating mga P-Cares, magpapa-assist po kayo sa ating mga P-Cares at saka po yung long distance call na sa ating Corporate Action Center. So, aside from that, kasi yung ganito pong approach is individual. Ibig sabihin, isa-isa po kayong magpaparehistro. Meron po tayong bagong proseso. Ito po yung tinatawag na settings-based primary care clinic selection. Meron tayong 3 target po dito. Yung workplace setting, learning institutions, at community-based. Sa workplace po, ito po ay applicable sa ating mga government and private employers. So, ito po mga employers po natin, maaari po silang bumisita or magpadala ng letter of intent kay PhilHealth na nakasaad po doon na gusto po nilang iparehistro sa isang Yakap Clinic ang lahat ng kanilang empleyado. So, lahatan, isang proseso na napakabilis. So, yung ganito po is pwede rin naman sila, kung meron silang sariling clinic at doktor at sila po ay accredited bilang Yakap Clinic, maaari din nilang irehistro sa isang Yakap Clinic mismo lahat ng empleyado dun po sa kanilang accredited na Yakap Clinic kung meron po sila. Diba? Mas maganda yun. Sa workplace setting, ganyan po ang karaniwan nating ginagawa sa ngayon. Ito po yung bago, And then, meron din po tayo mga learning institution. Maaring ito po ay sa primary, secondary, and tertiary level. So, pwede rin po ito sa private and government po natin, DepEd, So, ayan, at saka sa mga private schools. So, nagpapadala rin po sila, nakikipag-coordinate din po sila kay PhilHealth. Nagpapadala sila ng letter of intent para po sila ay matulungan, ma-assist kung paano po mairehistro lahat ng kanilang teaching and non-teaching personnel, yung mga learners
at saka po yung mga parents sa isang yakap clinic. So, may sarili silang clinic na accredited or meron silang sariling yakap clinic o meron silang mga request na malapit sa kanila na yakap clinic na gusto nilang iparehistro sa yakap clinic lahat po ng staff nila, pwede po silang tulungan ni PhilHealth. So, ayan, pangmaramihan din po ito. So, hindi ito individual na isa-isa. Ano? So, meron din po tayo yung pangatlo, yung community-based. So, community-based, maaring ito po yung head ng Homeowners Association o kaya professional associations. Ano ba examples natin dito? Yung mga tricycle and jeepney operators and bus drivers. Yan, Ayun, kasi ito. 'di ba, mga grupo-grupo sila, mas madali po silang pagsamasamahin, magsasubmit lamang po ng letter of intent ang mga heads ng groups nila para ma-orient po lahat at makapili po sila ng yakap clinic para dire-diretso na po hanggang sa first patient encounter or check-up. Ayun. So, marami tayong selection, mga ka-life, no? Patungkol po dito sa PC Clinic. Ayan. So, maaari po ba, no, na tanggihan ng yakap clinic ang miyembro na magrehistro sa kanila? Ayan. So, hindi po natin pinahihintulutan na tanggihan ng ating mga yakap clinics ang mga miyembro natin o mga beneficiaries na mairehistro po sila sa ating mga yakap clinic unless kung ating pong primary care clinic or yakap clinic ay sarado na. Siyempre, hindi na po sila pwedeng makatanggap talaga. Kaya sila itatanggi kung sila ay sarado na o kaya revoked, suspended, or ano po ba, ang tawag dito, nag-suspend yung kanilang accreditation as yakap clinic or meron po silang cease and desist order from the Department of Health. Yung kanilang license to operate ay na-suspend. So, ayan, yun po yung mga rason na maaring tanggihan ng ating mga beneficiaries bilang pagpaparehistro sa ating yakap clinic. Pero, nonetheless, hindi sila pwedeng tumanggi. Pero kung ang kanilang, meron po kasi silang limit, ma'am, sa Ayun isang, nga ang ating pong mga yakap facility, kung meron silang isang doktor, meron silang 20,000 na beneficiaries na maaari lamang serbisyuhan. Yun po ang ratio. 1 doctor as to 20,000 population. So, kung halimbawa, lampas sa 20,000 na, dapat po magpa-accredit po sila ng bagong yakap physician para mas marami po, mas madagdagan ng additional na 20,000 yung beneficiaries na makakarehistro sa loob po ng ating yakap clinic na yan. So, balit ang atin pong physician account sa PhilHealth Gamot under PhilHealth Circular 2025-013 ay inaalaw lamang po ay ang 4 na physician accounts para po sa PhilHealth Gamot. Okay? So, mga beneficiary natin, kung 4 na po yung kanilang physician sa loob ng isang yakap clinic, maaari po silang mag-submit ng letter of intent. Kung magdadagdag po sila, ito po ay subject for approval ni PhilHealth. So, may mga cases po ba, ma'am, na nagtumatanggi sila dahil sa, kumbaga sa, salary din ng member, gano'n? Ano pong ibig sabihin, ma'am? Ayun. May mga cases din po ba dito po sa tanong na maaari bang tanggihan ng yakap clinic yung miyembro? May mga cases po ba na, ano po ba, aside po doon sa mga nabanggit nyong dahilan? Wala naman kasi, ma'am. Usually naman, meron kasi ibang barangay, no? Dito sa Cavite, Laguna, and Quezon na sobrang dami nilang as in proactive talaga yung ating mga LGU, sinusuportahan nila talaga yung programa ni PhilHealth na nag-accredit sila ng nagpapa-accredit sila ng mga yakap physician nila para mas marami pa silang maalagaan na beneficiaries. Yun po yung maganda na nagtutulungan po yung ating opisina ni PhilHealth at saka po yung mga LGU para mas marami po tayong makover na beneficiaries under yakap. Ayun. So, mababait po ang ating mga yakap clinic provider. Ayan. And Miss Cara, paano kung halimbawa yung yakap clinic is, halimbawa, na-reach na niya yung maximum population niya. So, yung isang member, pwede siyang dun lang sa kasunod na bayan halimbawa. Pwede na siya dun kasi yun yung pinakamalapit. Depende yan. Kasi, yun nga po, ang pagpili po ng ating yakap clinic ay preference po ng ating mga members. Kung saan niya gusto, kung halimbawa siya ay taga Lucena, pero siya ay sa Manila nagwo-work, kung ang gusto niya ay doon siya sa Manila na yakap clinic magpa-assign, okay lang kasi yun yung gusto niya. Yun po talaga ang ating purpose. Kaya ang pagla-lock-in po ng yakap clinic natin is January to December, 1 taon lamang. So, if ever, anytime na gusto mo magpalipat, pwede ka pong mag-request.
Basta mahalaga po doon, hindi po ito sapilitan. As much as possible, ang prefer po natin ay yung kagustuhan ng member kung saan yakap clinic niya gustong magpaalaga ng kanyang kalusugan. Ayun. So, Ayan. So kahit yung dun sa nabanggit mo, Miss Cara, na settings-based na primary care clinic selection. So kung halimbawa nagsagawa yung workplace niya ng isang group enrollment ba tawag? Yakap Caravan. Oo. So, pwede siyang mamili ng, kung halimbawa ayaw niya doon sa naging ka-tie up niya na hospital or facility, pwede siyang mamili ng Yakap Clinic na iba pa. Oo, pwede naman yun. Kung halimbawa yung kanyang employer nag-request kay PhilHealth ng isang Yakap Caravan na nandun, irerehistro sila sa isa, napili ng kanilang employer na Yakap Clinic pero ayaw niya doon, pwede naman siyang tumanggi. Pwede rin siyang magpa-assist mismo doon sa kausap nilang Yakap Clinic na irehistro nyo nga po ako sa aking gustong Yakap Clinic. Pwede po yun. Pwede siyang tumanggi kung ayaw niya talaga doon. At siya pa rin naman ang masusunod doon. Wala pong magagawa yung employer o kahit sino upang pigilan siya kung saan niya gustong magparehistro na Yakap Clinic. ayun. So, hindi na lang siya makakapag-FPE dun sa nasabing yung hindi siya dun nagpa-register, hindi Oo, ba? hindi lang siya doon matcha-check up kasi kailangan niyang pumunta kung saan siya, kung ano yung napili niyang Yakap Clinic. Ayan. So, Miss Cara, kanina pa natin napag-uusapan yung Yakap. So, ano nga ba yung mga services under nitong PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program? Ayan. So, ang atin pong Yaman ng Kalusugan Program ay ito po yung ating mga sumusunod na serbisyo, no? Libreng check-up. So, ayan, ito yung gustong-gusto nating naririnig ng ating mga kababayan, ano? Yes, Kasi, like- alam mo naman, ang clamor kay PhilHealth, si PhilHealth naman, lagi naman yan, magagamit mo lang sa hospitalization. Pero ito na po yung hinihintay po natin na libreng check-up, ano? Yes. Anytime, makakapagpa-check up na po kayo kahit wala kayong nararamdaman or kahit meron kayong nararamdaman na simptomas, maaari po kayong magpa-check up basta nakarehistro po kayo sa isang Yakap Clinic. So, ano pa pong kasama nito? Meron po tayong libreng gamot na 20,000 each kada beneficiary kada isang taon. So, ibig sabihin, kung 5 miyembro po kayo sa isang pamilya, meron po kayong tig 20,000 pesos na budget kada isang taon. Hindi po ito ayuda ha. Lilinawin ko po, hindi po ito ayuda kasi yung mga kababayan natin pag sinabing 20,000 na budget, akala nila yung ayuda kukunin nila kay PhilHealth. Hindi po siya ganon. At nauna pa itanong yung 20,000 kaysa dun sa actual na servisyo ng Yakap. Tama. So, yung pong 20,000 natin per beneficiary per year. So, ito po ay budget sa gamot. So, ibig sabihin, bago nyo po ito ma-avail yung PhilHealth gamot, kailangan nyo po munang siguraduhin na merong accredited na PhilHealth gamot facility sa inyong lugar. Yun po ang mahalaga doon. Kasi kung walang accredited, hindi mo siya ma-avail. Okay? So, yung mga gamot pong ito, kasama po dito yung mga gamot na antimicrobial or yung mga antibiotics, gamot sa infection. Ito yung talagang sobrang mahal. Alam natin to. And then, meron tayong gamot na anti-thrombotics o gamot laban sa pamumuo ng dugo, anti-asthma at chronic obstructive pulmonary diseases, anti-diabetes o yung pong ating mataas na sukal sa dugo, anti-dyslipidemia, gamot sa mataas ang kolesterol at anti-hypertensive, yung mataas po yung presyon. So, ito po ay 75 yung gamot, 75 modules. Ito po ay dating 21, madadagdagan po ito, magiging ng additional na 54, kaya ito po ay magiging 75 modules. So, ito po yung maaaring reseta. Again, ito po ay dapat para ma-avail, merong accredited na gamot facility sa inyong lugar at ito po ay kailangan nyo muna magpa-check up at i-reseta po sa inyo ito ng accredited natin na Yakap physician mula sa accredited na Yakap Clinic. Okay? So, hindi ito yung basta gusto lang ng members natin na, ay, ito yung gusto kong gamot. Gusto ko maka 20,000 ako na gamot. Hindi ba? Hindi. Depende siya sa assessment ng doktor at dapat yung Yakap physician po ang nag-check up po sa inyo. Okay? So, aside from that, meron din po tayong certain 13 na laboratory test at diagnostic test. So, medyo madami yan. So, kasama po dyan yung complete blood count with platelet count, lipid profile, fasting blood sugar,
oral glucose tolerance test, HbA1c, creatinine, chest x-rays, sputum microscopy, at saka po ECG. So ito po yung mga laboratory test na ang maaari lamang po nitong mag-request ay yung kailangan merong doctor's order ito ng yakap physician natin. So hindi rin ito basta-basta, ito po ay kailangan mo munang magpa-check up sa ating mga yakap physician at sila po ang mag-a-advise kung ano pong laboratory test ang ipapagawa sa inyo. Ayun. And then bagong feature din ng ating yakap is yung meron po tayong 6 na cancer screening test para sa breast cancer, lung cancer, liver cancer, and colorectal cancer. So, ito po yon, yung mammogram, breast ultrasound, low-dose chest CT scan, alpha-fetoprotein, liver ultrasound, and colonoscopy. Again, ito po ay bago nyo ma-avail itong cancer screening test na ito, dapat merong accredited po na cancer screening facility sa inyong lugar. Kung hindi man accredited yung yakap clinic nyo, kung wala silang ganitong features ng cancer screening test, maaring sa ibang clinic po ito po ay kailangan nyo munang magpa-check up doon sa yakap clinic, dadaan kayo doon sa yakap physician, at siya ang magsasabi kung ano pong test ang ibibigay sa inyo, saka po kayo pupunta doon po sa ating cancer screening facility. So again, lahat po ito ay libre at dahil PhilHealth member po kayo. Ang pinagkaiba lamang po nito, pag sinabi pong libre, ang ating pong mga yakap clinic na government facility, basta po yan ay sa government, wala po kayo dapat babayaran. So, wala dapat sa inyong singilin sa kung alinman o ilan ang serbisyong ibigay po sa inyo sa laboratory or sa gamot. Sa private po na facility or sa private na yakap clinic, kahit ilang beses po kayong bigyan ng gamot, i-check up, laboratory test, ang maximum lamang po nilang kailangan singilin sa inyo sa isang beses sa isang taon ay 900 pesos maximum na po yun. At hindi na po dapat madagdagan. Ano po? Malinaw po tayo doon. Wala na po kayong ibang babayaran except doon po sa ating private na yakap clinic. Oo. So, pag may pinadagdag, magtaka ka na. No? At, pwede po ba nila yung ireklamo in case po na may mga ganong cases po tayo? Ayan. So, if ever man may meron po kayong complaint regarding po sa serbisyo ng ating mga healthcare professionals at healthcare institutions, particularly yung ating mga yakap clinics, maaari po kayong tumawag sa atin dito sa PhilHealth Regional Office para ma-call out po sila. I-coordinate po natin yan sa ating mga reach out at sa accreditation and quality assurance section. So, i-call out po sila dyan at para po mabigyan ng solusyon kung ano pong karampatang fines or penalties ang maaaring ibigay sa kanila at dadaan pa po ito sa investigasyon. Ayun. So, meron mo ng warning po, di ba, ma'am? Gaya nga po ng nasabi nung nakaraang guest, di ba? Pagka meron daw mga may mga penalties, no? Ay warning muna sa umpisa. Tapos sa susunod, ayan, may pataw na parusa na. Ayan. So, Ayan, pero Miss Cara, paano ba malalaman kung saan may available na, halimbawa, cancer screening test na facilities or yung mga, itong mga iba nating, yung gamot facilities, saan nila malalaman? Or yung atin ba mga yakap clinics yung bahalang mag-recommend sa kanila? Ayan. So, ito naman po ay maaaring makita ang kabuong listahan ng ating yakap clinic, lahat po ng accredited nating gamot facility, at saka po lahat po ng ating mga cancer screening centers. Makikita po yan sa ating PhilHealth website, www.philhealth.gov.ph, at maaari din po yung makita sa ating Facebook page sa PhilHealth Yakap. So, ayan, makikita nyo po dyan. I-search nyo lamang po yung kung saang lugar kayo nasasakupan. So, nandun po yung kabuang listahan at makikita nyo po doon kung anong data at updated po naman yun. Okay, ma'am. So, yan na nga. Medyo may sumabit. Okay. So, ang next na tanong po, pwede po bang lumipat sa ibang yakap clinic sa loob ng kasalukuyang taon? Ayan. So, bilang beneficiary po, kung halimbawa ay hindi ka nasiyahan o ayaw mo na, or kung anumang dahilan, halimbawa lumipat ka ng tirahan,
maaari ka pong magpalipat ng iyong Yakap Clinic. Kasi di po ba nabanggit ko sa inyo na nakalock-in po tayo once naka-register tayo sa isang, kapag nakapili kayo ng isang Yakap Clinic, lalo na kung yung Yakap Clinic ay sarado na. Close na siya, o kaya meron siyang nasuspend yung kanyang accreditation, na-revoke yung kanyang lisensya, at saka po may cease and desist order po from Department of Health. So, maaari po kayong mag-request for transfer. Yan po yung mga rason para makapagpa-transfer po kayo sa Yakap Clinic. Ayan, pwede bang lumipat sa ibang Yakap Clinic sa susunod na taon at kailan po ito kailangan gawin, Miss Cara? Kung kayo po ay wala pang ang tawag dito, first patient encounter or check-up, hindi pa kayo na-interview sa isang Yakap Clinic or sa isa Yakap Caravan. Kasi yung iba hindi aware na halimbawa po ba meron kayong, yung munisipyo ninyo, yung LGU may service, akala nyo medical or dental mission lang, pero nandun po yung mga taga PhilHealth, kasi yun pong karamihan sa ating mga Yakap Clinic ay government facility, yung mga city health office, yung mga rural health office, rural health units, sila po ay mga accredited natin bilang Yakap Clinic. Maaring parte po yon ng Yakap Caravan. Kaya nagugulat sila na hindi pa daw sila nagpapacheck up sa Yakap natin. So, pero yung Yakap Caravan na yon, part na po yan ng ating first patient encounter or check up. So, kung wala pa po kayong ganong record, hindi pa kayo nakapunta sa Yakap Clinic, hindi pa kayo nakapunta sa mga caravan ng mga LGU nyo, maaari po kayong magpasa ng PhilHealth Consulta Registration Form. I-click lamang po yung transfer, mag-submit ng kopya ng inyong valid government-issued ID at ipapasa nyo po ito anytime sa inyong pinakamalapit na local health insurance office or mismong dun sa Yakap Clinic na gusto mong paglipatan. So, i-assist ka naman po nila kung paano ka po nila i-transfer. Ibang case po kapag kayo ay na-check up na ng Yakap Clinic or nakapag-conduct na ng first patient encounter. Halimbawa, na-check up ka na sa isang LGU Caravan, sa Yakap Caravan po nila. So, ibang case yun. Kasi nga nakalock-in ka, kung halimbawa na-check up ka na nung February ngayong taon, so nakalock-in ka ngayong hanggang December. Pero, maaari ka na pong magpasa ng request for transfer. So, as early as October this year, maaari ka nang magpasa ng PhilHealth Consulta Registration Form. Click mo lamang yung transfer, mag-submit ng kopya ng inyong valid government-issued ID. Ipasa mo po yan mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon sa ating local health insurance offices po. At saka po, maaari mo din itong ipasa dun sa Yakap Clinic kung saan mo gustong magpalipat. So, since nakalock-in ka, hindi ka pa pwedeng magpa-check up dun sa Yakap Clinic na gusto mong magpalipat. Kasi hanggang December, nakalock-in ka pa. So, ang effectivity po ng transfer mo is January 2026 pa. So, pagdungtong ng January, saka ka pa lamang po pwedeng magpa-check up dun sa na-request mong Yakap Clinic. Miss Cara, wala namang additional na documents na kailangang ilakip dun sa PKRF kapag magpapalipat ka sa ibang Yakap Clinic? Wala naman. Wala na tayong hinihingi na certification galing dun sa Yakap Clinic kasi medyo tedious na yung ganitong proseso. Hindi na tayo nagre-request. Dati po kasi nanghihingi pa po kami ng certification dun sa pinanggalingan niyang Yakap Clinic na sa katunayan na hindi pa siya na-check up or hindi pa siya na-first patient encounter. So wala na po yun ngayon. Okay, so malinaw na malinaw po ang explanation ni Ma'am Cara. Sa katunayan po ay wala na pong nagtatanong. So sobrang linaw po ng inyong mga paliwanag patungkol po sa ating Yakap program. And sabi nga po ni Isidre Blanca, thank you po Miss Cara Asinas, Miss Janelle, and Risa. God bless po. Ayun. So thank you din po Sir Isid sa inyo pong panonood dito po sa ating programang Alagang PhilHealth. At nawa po ay na-inform po kayo at na-update po kayo sa mga panibagong services nitong Yakap program. Meron pong mensahe para sa ating mga kababayan, sa mga miyembro po natin, kung sila po ay mga member ng PhilHealth at merong mga dapat iwasan.
Ayan. So ayan, i-remind ko lang din po, lagi ko po itong sinasabi, lalo na sa ating mga self-earning individuals, Yes. professional practitioners, sa mga migrant workers, lagi po tayong regularly magbayad ng ating PhilHealth premium contribution. Although meron tayong immediate eligibility under Universal Healthcare, syempre sa sustainability po ng ating programa, alam niyo naman po si PhilHealth, tayo po ang sole administrator ng National Health Insurance Program. Tayo lamang po ang tagahawak ng pondo, at kung sino po ang una nagkasakit at nangailangan ng pondo, doon po muna natin ipinapagamit. So dapat regularly po makapaghulog po tayo ng contribution para sa iba pang gagamit ng ating benepisyo kay PhilHealth. Patuloy naman pong nag-i-improve ang ating mga benefits. Patuloy po ang pag-aaral para mas mapaganda pa po natin ang serbisyo sa lahat ng antas ng bawat Pilipino. At saka po meron po, i-remind ko lang din po Ayun, yung pagpapasa, lalo na po sa mga hindi pa PhilHealth member, mari po kayong magpasa ng inyong aplikasyon for PhilHealth Identification Number. Mari po kayong bumisita sa ating mga local health insurance offices. At meron din po tayong online registration sa PhilHealth website under online services, member portal. Maaari nyo po dong i-upload ang inyong mga application for PhilHealth Identification Number at marireceive po ninyo sa email ang inyong PIN sa katunayan na kayo po ay PhilHealth member na. Ayun. And may reminder din po tayo sa ating mga miyembro, no, patungkol po sa scam na nangyayari. Ayan. So, ang nakalagay po dito, no, may bagong uri ng tech scam yung kumakalat kung saan ginagamit ang pangalan ng PhilHealth at ikinakabit ng isang kahina-hinalang link upang linlangin ang publiko. Ayan, so may mga paalala po mga kaibigan, lalo na po sa mga miyembro po natin na hindi masyadong techie, no? Hindi, walang masyadong alam sa nga nangyayari dito sa scam, no? So, una, wag pong i-click ang link, no? Dahil importante na iwasan po natin 'yan. Ang pag-click ng link ay maaring makuha po nila yung information nyo, 'di ba? Yung inyong phishing details, scam. yun, phishing scam. So, wag po nating i-click yung link kung tingin na po natin, ramdam po natin na kahina-hinala na yung sinesend po sa atin. And pangalawa, hindi ito official na website ng PhilHealth. Ayun naman talaga. Paano po malalaman, ma'am, na official website ng PhilHealth? Ang atin lang pong website ay ang www.philhealth.gov.ph. So, Ayun. yun lang So, po. Wala pong, halimbawa, yung PhilHealth may dash, may iba na po yun. So, yun. wala po. Diretso lang po na Oo. philhealth.gov.ph. Ayun. So, dapat yun na alamin natin. Wala pong dash, ano? Oo, yan. At pangatlo, wag magbigay ng personal o sensitibong impormasyon. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil ang PhilHealth, iniingatan po ang ating mga information, ay gayon din naman po tayo, no? Sana mag-ingat po tayo sa lahat ng mga nagte-text po sa atin, lalo na pag hindi sure, no? Hindi sure yung number, no? Alam naman natin 'yan. So, i-verify ang anumang mensahe sa pamamagitan ng official na website o hotline ng PhilHealth. Ito ang dapat natin gawin, no? Pag tingin natin hindi tayo sure, no, i-verify natin, no? Confirm natin kung ito ba ay galing sa official na website ng PhilHealth. Yes, at yun, sinabi ni ma'am, ang official website ay www.philhealth.gov.ph. So, Ayan. yun lang po. At idagdag ko lang po yung ating official hotline, yung 028662-2588. So, 24/7 po silang available. And kapag po nag-visit po kayo sa ating website sa www.philhealth.gov.ph, pwede nyo din pong makita doon. Meron po tayo sa lower right corner ng ating screen na click to call. So, pwede na din po yung magamit kapag ginamit nyo po yun, dediretso na po siya sa pagtawag sa ating hotline. Ayun. So, yan ang mga gabay galing po sa PhilHealth. Ayan. So, magtatapos na po tayo dahil ang oras ay 2:59 na po ng hapon at maraming salamat po sa ating naging guest this afternoon at sana makaulit pa no Miss Cara dahil magaling mag-explain si Miss Cara eh. Sabi nga kanina ni Miss Janelle, no, ay na-experience na po ang iba't ibang unit sa PhilHealth. Ayun. So,
Excuse me, no? So, marami na po talagang alam na information si Miss Cara. And also to Miss Janelle, no? Sa ating co-host, no? Nag-sub kay Miss Rexy. Opo, last 2 Ayan. episodes na lang po Last 2 tayo. episodes na lang. Pero pwede pa din tayo Lapit-lapit mag-guest Pwede dito po, sa oo, DZAT. Sure. Ayan. So, meron po kayong gustong sabihin, Ma'am Janelle, ano? Ayan, at parang wala na. Wala Pero sige, na. pero idagdag Shout na, out. dagdag na din po natin yung ating mga, kung saan pwede pong, Ayan. yung about sa PhilHealth Yakap. So, pwede po Sige tayong tumingin ng mga detalye dito po sa ating Facebook page po ng Yakap, sa PhilHealth Yakap, sa ating pong X or Twitter, YouTube, TikTok, Spotify sa @Team PhilHealth. At ganun din po sa Instagram, team_PhilHealth, at sa atin pong email sa actioncenter@philhealth.gov.ph. And Wow. para po dito sa Region 4A, ang ating pong Facebook page, ang PhilHealth Regional Office 4A. So, i-like at i-follow nyo lang po kami para sa mga impormasyon tungkol sa PhilHealth. At ayan po. Dito na po natatapos ang ating makabuluhang talakayan ngayong hapon dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Sana mas napalalim po natin yung mga kaalaman ng ating mga listeners tungkol po sa mga provision ng Universal Healthcare Act. Lalo na po dito sa pinakabago, itong ating updates dito sa ating PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program. So kaya samahan niyo po kami sa susunod na Webes. Ito lang po sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa ngalan po ng aming Acting Regional Vice President, Dr. Edwin M. Oriña, at ng aming pong Public Affairs Unit Head, Miss Cheryl Carpio, at sa akin po mga kasamahan, sina Hello Miss po. Rexy, Miss Eden, Jomeline at Jude. Ako po muli si Janelle Villanueva. Lagi po nating tandaan na sa panahon po ng pangangailangan, may alagang PhilHealth na maaasahan. Ayan, magandang hapon po sa lahat at mag-iingat po tayong lahat. God bless. Thank you, Miss Risa. Thank you po. Thank you.